Apat pang sako ang na-recover ngayon sa retrieval operations sa Taal Lake, kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nag-uulat live mula sa DOJ sa Maynila. Ano daw ang mga laman naman ng bagong nadiskubring sako, Joash? Corina, kinumpirma nga ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong mga labi ng mga tao na na-recover doon sa search and retrieval operations sa may Taal Lake kanina. Yung sako na na-recover, apat daw ito, meron daw laman na human remains, yung dalawa, specifically human ribs daw ito. Samantalang yung dalawa naman ay naglalaman ng buhangin na bilang pampabigat. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Ayon pa kay Secretary Remulla, guide o isa doon sa mga grupo ng bangkerong responsable sa disposisyon yung nagturo kung saang location makikita yung mga sako na ito. Maliban doon, hindi muna nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Remulla. Inilahad din ni SOJ kanina na yung mga in-exhume naman ng mga katawan kahapon sa Laurel, Batangas under DNA cross-matching na rin. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng connected ito sa ibang kaso ng missing sabungeros dahil natagpuan umano itong palutang-lutang sa Taal Lake noong 2020. Yung isa raw, possibly isang buntis na babae na dinukot sa Lipa City nila Dondon Patidongan umano dahil na-recover na raw nila yung women's underwear na possibly mag-a-identify rito. Yung isang bangkay naman, na-identify raw yung suot na basketball uniform nung witness na kausap nila SOJ kahapon. Yung tatlong kalansay na in-exhume inilibing ng mga pulis noong 2020 sa isang sementeryo sa Laurel dahil wala umanong nag-claim sa mga katawan na ito. Pero ayon nga kay Remulla, lahat ng ito ay daraan pa sa forensic examination and verification. Kasabay niyan, tinitingnan din yung anggulo na yung tatlong bangkay na ito ay parte ng sinasabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nasa mahigit 100 tao talaga yung ipinadukot at ipinatapon sa Taal Lake. Aside from that, patuloy pa rin yung investigation sa possible links ng drug war dahil reportedly yung mga in-exhume na katawan ay posibleng pinaslang ng rogue cops na sangkot sa drug war killings. Corina, may na-report din kanina na minor phreatic eruption sa may Taal Lake. Although sinabi ni SOJ Remulla na posibleng ihinto yung search and retrieval operations sakaling maging delikado talaga yung lagay doon sa may Taal Lake. Sinabi naman ng PHIVOLCS na normal daw ito. At since 2021 nagkakaroon ng phreatic eruption at yung talagang delikadong parte lang dahil nga naka-alert level 1 ay yung volcanic island. Corina. Well, pinag-uusapan nga namin baka kaya nagagalit ang Bulkang Taal kasi naglagay sila ng mga katawan dyan. Pero Joash, sinabi kanina na may halo na buto at identified na ito, buto ng mga hayop kasama ng buto ng maaaring tao. Tama ba? Corina, yung buto ng mga hayop ay yun yung sa mga past na na-recover. Itong kaninang na-recover dito sa search and retrieval operations ngayong araw, sinabi nga ni SOJ Remulla, ito daw very significant dahil ngayon daw identified na as human ribs talaga yung na-recover. So ito yung ngayon yung kanilang kino-cross-check at dadaan sa DNA verification nang sa gayon matrace kung ito nga nakita nga nilang human remains magmamatch doon sa DNA ng mga kaanak ng missing sabungeros. Corina. So humihingi tayo ng tulong sa bansang Japan para mapabilis itong DNA cross-matching. Pero meron na ba silang timeline kung mga kailan matatapos? Alam mo Corina, wala pa ring official timeline talaga itong DNA cross-matching na ito, pati yung ibang proseso na hinihintay natin. Ang tanging sinabi lang sa atin ni SOJ Remulla at syempre nung forensics department nung PNP talagang magtatagal daw ito ng at least 1 week nga yung talagang pagko-cross-match pa lang ng DNA dahil nga maraming proseso itong pagdaraanan. Pero ayon sa mga otoridad, they will keep us updated naman. Sakaling magkaroon agad ng resulta
itong forensics examination pati yung DNA cross-matching na ginagawa. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, reporting live mula sa DOJ sa Maynila. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.